So, kaya na iniisip ko nga na ang tema niyo ay yung kay Jabez. Okay, pray na lumawak ang kingdom ng God. Okay. Pagkatapos, naalala ko rin yung sinabi ng ating Panginoon sa mga alagad na humayo kayo, ipangaral yung Ebanghelyo. Okay. At gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa. Tayo muna yung manalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos. Tunay na kayo dakila at tapat. Kumikilos kayo sa buhay na iyong anak. Sa buhay ng iglesia. Kayo ang nagtatayo ng iglesia. You are the head of the church. And we are the church, Lord. Salamat po sa isang opportunity na kami nakadalaw dito sa South City Homes Christian Bible Church. Tandaan niyo po ang aming mga puso sa pakikinig ng iyong mga salita, sa patnubay at tulong ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po natin tumayo at pakinggan natin ang sinasabi sa banal na kasulatan. Puso natin ang ating mga Biblia sa Luke 12. Sundan lang niyo ko sa aking pagbasa, verses 13 to 21. Sinabi kay Jesus na isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na pagkatian namin ang aming mana. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isnaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mana, ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatuyo ko ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, minom, at magpakasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inalaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sinamang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit ka naman sa paningin ng Diyos. Palayan ng Diyos pagkabasa ng kanyang salita. Pero po tayo. Hindi kaila sa atin na sa ating kasalukuyang panahon ay wiki sa Amerika na mamonitor namin yung mga anomalya sa flood control projects at nakakagulat na pati na yung mga senador, pati na yung mga government people o employees at mga contractors ay involved dito. Kaya sabi ko sa aking sarili, these people are professionals. Nag-aral sila sa koleyo, nakatapos ng mga magandang degree, mga mararangal na mga tao. Bakit sila nakakagawa ng isang bagay na sabihin natin corrupt sila? So sa tao, hindi natin ma-realize, mahusgahan, nakamo sila isang abogado, isang professional, isang teacher. Sila'y mamumuhay na may kabanalan. Nandun pa rin sila sa flesh. At maging tayo ng mga manampalataya, hindi tayo exempted dito. Hanggat tayo nasa flesh, tayo ay nakipagbaka. Kahit na maganda ang ating, sabi goal ng ating anniversary,
na palawakin ang kingdom ni God sa pagkita ng panalangin, pag-share ng gospel. Pero nandun pa rin tayo sa flesh. At alam natin na ating salvation, itong flesh na ito yung pag tayo namatay na o kaya nag-rapture tayo, ligtas na tayo dito. Iniligtas tayo ng Panginoon sa power of sin. Kung siya namatay sa krus. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Hindi na tayo kapos sa kasalanan. Iniligtas na tayo ng Panginoon sa penalty of sin. Hindi tayo pupunta sa impyerno. Tayo tagalangit na. Pero ang final salvation natin ay yung presence of sin. Ito tayo ngayon, nasa presence of sin. Okay. Yun ang final. Pag tayo namatay na, wala na tayo sa presence of sin, kumpleto na yung ating salvation. Pero habang tayo narito pa sa lupa, nakikipagbaka tayo sa ating naman. Ang sabi ni Paul, ito mabuti na dapat kong gawin, hindi ko magawa. Ito yung masama na hindi ko dapat gawin, siya ko naman ginagawa. Sabi ni Paul, how rich I am because of sin that's still in me. Yan tatawag natin na carnal Christian. Ang carnal Christian, si Jesus tinanggap mo, nasa trono siya ng iyong buhay. Ang carnal Christian, wala na sa trono si Jesus sa buhay mo, bumaba na siya sa trono mo. At ang nakupo doon ay ang sarili mo ang nag-ahari. Kaya doon sa circle na yung life, lahat ng mga desire mo, nakatuon sa sarili mo. Si Christ nag-grieve, ang Holy Spirit nag-grieve. Sapat hindi mo siya binibigyan ng pagkakataon na siya manguna sa buhay mo. Sabi na inyong pastor, tayo mag-evangelize. Okay, kakalatan natin ang ebanghelyo lahat. Yes. Yes kayo, amen. Pagdaan sa loob ng church. Paglabas nyo ng church, ano na ang ating ginagawa? Binuksan nyo ang dyaryo, nakita nyo may sale. Uy, may sale sa Shoemart. Punta ako. Titignan ko kung ano mabibili ko. Nandun na kayo. The following month, may sale na naman. Uy, punta ako, may sale na naman. Baka ano mabili ko. Yung pinili mo nung unang nakaraang buwan, nandiyan pa, hindi mo pa nagagalaw. Katambak. Eto ng panibagong sale na naman, magsishopping ka na naman, bibili ka na naman, itatambo ka naman yan. Hanggang sa malaunan, yung kwarto mo, puno na ng mga binili mo, ng thinking, pag kayo bumibili, sasabihin mo, ay, mukhang kailangan ko ito Kailangan ko pa ito. Pati na, mukhang kailangan ko pa ito Kailangan ko itong bagay nito Pero hindi ba ako sigurado kung kailan ko ito gagabitin. Pero bibilin ko na rin. Baka mamaya, iba makabili. Pagbalik ko dito, wala na yung item na yun. Bibili ka. Hoping, thinking, na yung bibili mo, gagamitin mo. Yung pala, hindi mo rin gagamitin. Nakatambak lang dyan. Okay? Ano pa lang ibig ko sabihin? Tayo ang mga tao, habang tayo nasa dito, yung attachment natin sa mga bagay na sa libutan, naroon pa rin. Sa television, kaya manood ka ng isang programa ng mga evangelist, nanood ka sa mga programa ng medyo secular. Okay? Mahilig tayo pa rin dyan. Mahilig sa mga pasyal, mahilig sa lahat. Pero manapalata tayo. So, shopping, bili, tumambak na. Pag dubot mo ng pitaka mo, ba't wala nang naman? Naubos na pera mo sa shopping. Okay? So, yung ating values as Christian, yung sasabi natin, minsan tayo spiritual, napakalakas ng hatak sa atin ng salibutan ito. Okay? Miski na ang kapayapaan na ating inanasa, hindi natin maranasan. Pagdating sa bahay, pagod na, tulog na. Nakalimutan natin yung sinasabi ng ating Panginoon Jesus, na in me, you have peace. In this world, you have tribulation. Nasa akin ang kapayapaan. Sa salibutan to, naroon ang kapigatian. Yung binasa ko sa inyo kanilang text, ito ang naglalarawan sa atin din. Mayaman na siya, ang lupain ng taong mayaman ay nag-ani ng sakana. So, nag-accumulate ang kanyang wealth. At sabi niya sa kanyang sarili, ano gawin ko ito? Sobra-sobra na.
Hindi niya nakita yung mga tao mahihirap sa kanyang kapaligiran na nangangailangan ng tulong. Siya na doon niya ibinigay. Pero may magkamalig na siya, giniba pa niya, at nagpatuloy siya ng mas malaki pang mga kamalig para doon ilagay ang ani ng kanyang bukirin. Look at men. Ganyan ang mga tataong mayayaman, katulad sa mga corrupt officials. Kala ko milyon lang ang pera nila. Lakay kayo doon, billion of dollars, billion of pesos, ang kanilang ari-arian. Ganyan din ang mga Christian, hindi tayo exempted doon. May pera tayo sa bangko, gusto natin, lumaki ang mga pera natin, makakumuli. What does it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Kailan tayo magkaroon ng isang tamang pananaw sa pera? Magkaroon tayo ng tamang pananaw sa mga blessings na ating tinatanggap sa Panginoon. Nakita ni Jesus yung mga taong pupunta sa templo, nagbibigay. Pero nakita niya isang duka, binigay ang isang kusin. Pero yun ang mga kanyang pera, the best na kanyang pera, bigay niya lahat. Yung iba, nagbibigay, talbos lang yun, tira-tira, para masabing sila nagbibigay. Pero without love. You cannot love without giving, but you can give without loving. Pag ikaw ay umiibig sa Panginoon, kaya mo ibigay ang lahat. Sapat ang Panginoong Jesus nung siya umibig. John 3:16. Binigay niya ang kanyang buhay para sa atin dahil sa pag-ibig. Kung kayo maglilingkod sa Panginoon sa misyon, lalo na isasabi niya rin yung pastor, kailangan ang inyong motibo ay yung pag-ibig. Mahal ko ang mga kaluluwa. Kaya ako pupunta sa timbaw. Ayaw namin na sila'y mapahamak. Gaya din ang pag-ibig ni Jesus sa mga kaluluwa. Ganun din ang pag-ibig namin sa kanila. It's not only obeying the command na go and preach the gospel. It is with love. Kaya yung 1 John chapter 13, nandoon ang agape love. Though I speak with the tongues of men and of angels, but if I have not love, I become a sounding gong or reclining cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have that faith that can move mountains, but if I have that love, I am nothing. Love is patient and kind. Everything. Pag-ibig. Kaya po tayo naglilingkod sa Panginoon because we love the Lord. Bakit? Sapat ang pag-ibig, hindi nag-measure. Ang pag-ibig ng Diyos, hindi sumusukat na tama na, ayoko na, hindi. Yung kay kapatid sa Victor, mahal niya ang Panginoon eh. Yung giving, number one sa kanya, hindi niya sinusukat kung magkano kanya naibigay. Yun ay pagdadating ng first week of the month, tatawag na sa akin niya, Kuya, limita sa BCWM. Ganito. Dideposit ko na. O malaki ngayon, dahil sa gento, nagbigay. At yung siya sa kanyang pamilya, nasabi niya, misyon ang ating unahin. Sapagkat yan ay soul winning. Para yan sa mga misyonero na full-time na nagdadala ng ebanghelyo. Kailangan nila ang support galing sa misyon. Ano ginagawa ng Diyos kay Victor? Binibigyan sila. Nagtao si Victor ng kanyang birthday sa magandang hotel. Pupunta nga kami, magandang hotel. Ang kanyang mga anak ang kumasos. Pero sabi niya, kay Lord pa rin. Sa Panginoon pa rin ang siyang parang nagbibigay sa kanya ng mga blessing sapagkat nakita ng Panginoon kung paano niya mahal ang Panginoon sa magitan ng pagbibigay. Isang buhay na patutuo yung aking kapatid na yon hanggang sa ngayon. At yun ang pinamamana niya sa kanyang anak. Huwag niyong kalilimutan ng misyon. Mahal ng Diyos ang mga nagsusupport sa misyon, sa mga missionaries. Sapat ang kanilang pag-asa ay kayo, tayong mga narito. Sila yung mga full-time nagdadala ng ebanghelyo. Kailangan nila ang tulong, ang support ng Panginoon para sa kanila at tayo kinakasangkapan niya. Why? Pag-ibig eh. Parang sa asawa mo, kaya sa mga ikinakasal, sasabihin ng pastor, ni Pastor Bart, ikaw lalaki, iniibig mo ba ang babae ito? Opo.
Ikaw babae, napasasakop ka ba sa babaeng to? Opo. Husband, love your wife as Christ loved the church. Okay. Kaya ang relationship sa family is always ang lalaking ay mamahalin ang kanyang asawang babae. At ang babae, pasasakop sa kanyang asawang lalaki. Submit yourself to your husband. Parents, teach your children the Word of God. Yun ang ating ministry ng mga parents. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Upang kung lumaki man siya, hindi niya hiwalayan. Children, obey your parents as to the Lord. Kapag ganun ang pamilya, kailangan pinipractice ang biblical principle para kang nasa heaven ang family. Walang problema. Meron kang isang mga anak na sumusunod sa magulang. Meron mga magulang na merong time na turuan ng mga bata ng salita ng Diyos, tatawagin ng mga anak, mag-family devotion tayo. At naroon ng asawa na mapagmahal sa kanyang asawang babae, nandun yung babae na hindi ina-under yung asawang lalaki, kundi nagpapasubmit. Nandun ang blessing ng Panginoon. Yan ang mga key, yan ang mga susi. Hindi yung, sino mo, mayaman sila, nagsishopping sila, huwag niyong kaingitan ang mga yun. Hindi niyo alam pagdating sa loob ng bahay, empty ang kalambay. May mga problema rin sila. Pero tayo mga manampalataya, kahit na anong sitwasyon, naroon tayo. Naroon ang Panginoon sa atin. Naroon ang presence ng Panginoon sa atin. Hindi niya tayo pababayaan sapagkat tayo kanyang minamahal na tayo. Sapagkat mahal natin siya. Okay. Kaya, be grateful to God. Magpasalamat tayo sa Diyos sa mga blessing na atin natatanggap sa Kanya. Okay? Huwag natin kalilimutan yun. Yung mga pagpapalaan sa atin. Count your blessings. Name them one by one. And it will surprise you what the Lord has done. Bisa tayo natanggap ng blessing. Nakalimutan natin magpasalamat sa Panginoon. Pag natin tinasweldo, 15 o 15, pag natanggap yung payslip, Lord, salamat. Salamat agad. Hindi, ay kakunti. Kakunti ang ba? Dahil kung deductions, ito, magkakasya kaya sa amin ito. Yung kagad na iniisip, nagwo-worry na kagad. Sa halip na magpasalamat doon sa kanyang tinanggap, ang tendency natin, iniisip ka kagad natin, kakunti ito. Ng kapatid, ang isang kakunti na ang Diyos ay naroon, hindi pagkukulangin. Testimony ko. Ako nagtrabaho sa Amerika. Nabasa ko senior citizen. Meron ko tinatanggap na ito ay SSI, Social Security Income. Okay. Yung aking tinatanggap na yon, siguro mga 50%, pero 50% na aking isusuporta dito sa Pilipinas, doon sa mga kapatiran, lalo sa Malaban, sa Talapas, na mahihirap. Buwan-buwan yun, nagpapadala ko. Kapag kung ano tinanggap ko, kung ano natanggap ko, sinishare ko naman din sa mga kapatiran na wala. Itong iglesia to, nakapipag-bago. Hindi nasa Meralco nga ako eh, no? Pupunta kami kung saan ng barkada yan, nasa Tagaytay. Magpaparinig si Ate SP. Pastor, meron ba tayong dadaanan? Sabi niyan. Kung meron, ibig lang sabihin, kakain kami sa Bulalo. Kakain kami doon sa Tagaytay. Masaya kami ng araw eh. Para lang kami mga body-body. Ganyan eh. Saan pa tayo? Ganyan, doon. Ganyan. Very close. Okay. Kaya hindi namin makakalimutan yung mga nakakaramang mga dito sa South. Kung aking kukwento, napakarami. Kukwento yung sila marami. But that's good. So we should be grateful to what God's been doing sa ating buhay. At nandun niya, sabi ko sa inyo kanina, kailan tayo maging isang good steward, isang mabuting katiwala. Na yung mga pinagkatiwala sa atin na Panginoon ng mga blessings, maging tapat tayo, maging faithful tayo sa giving. Lalo na sa tithing, maging tapat tayo doon. Okay? At lalo kang i-be-blessed. Okay? Ako yung na-operan ako sa kidney. Yung aking doktor, sabi sa akin, Bayani, hindi bumababa yung creatinine. Okay? Kahit nabigyan kita ng gamot, ganun pa rin. Baka na-apekto na ang kidney mo. Pero ako wala naman akong nararamdaman eh. Huwag na.
Hindi, ang kidney, pag may problema ka, talaga hindi mararamdaman. Kung salita, pina-ultrasound ako. Punta ako sa isang ultrasound, bigyan meron akong skip. Doon sa ultrasound, may nakitang bukol sa aking kidney nga, cyst, parang tumor. So, pinapunta ko sa UCLA, yung magagaling na hospital yon. At doon niya, final-analysis ako. Sabi ng doktor, o-operan ako, bubuksan ang aking kidney. Sabi ko lang sa doktor, Dok, kung maliit lang ang tumor, pwede ba tumor lang alsin at pwede yung kidney? We will see. Ano niyo, pagbukas ng tiyan ko doon, nakita talamak na pala yung aking left kidney. Umalat na yung sakit. Kaya hindi na pwede i-save. Inalis nila. Kaya natitira sa akin yung right kidney at itong aking inaalagaan. Nasabi ko to sapagkat sabi ko nga, sa final analysis, sabi ko, Lord, napakabuti nyo sapagkat yung palang kidney nga na hindi natin alam kung may sakit at wala. Mabuti yung doktor ginamit niya at sinabi yung creatinine mo, hindi bumababa. Yun yung nag-trigger, kaya ko ultrasound. Kung wala yun, tuloy-tuloy yung kidney ko mula, pati yung kanan, maapektuhan na rin. Hanggang sa dumating ang tayo na aasin natin ang aking kidney at ako'y idadialysis na. At nakita ko doon sa Amerika, ang dami dinadialysis. At meron doon kami isang member ng church, naghahanap ng kidney donor. At gusto niya, magkaroon siya ng kidney na talagang nagpa-function. Ayun ang dialysis. Mahirap ang dialysis. Yung aming kapitbahay doon, hindi kami makatulog. Tapat yung machine ng dialysis, maingay. Bata pa yun. Yung dinadialysis na yun, bata pa. Pero bumili na sila ng machine lahat, doon na siya nagpapadialysis. Look how good God is sa buhay natin. Ganyan nagkagawin sa atin ng Panginoon. Nakita ko yung katapatan ng Diyos sa aking buhay, sa aming buhay. Nakita ng Diyos na kami rin sa Kanya nagmamahal, sa Kanya rin kami nagtitiwala, sa Kanya kami naglilingkod. Kaya hindi niya kami pinababayan. Mabuti lang ako mag-80 na ako. Pero sabi ko sa asawa ko, I still feel good. Sabi ko. Kaya lang yung mga tuhod, medyo mahina na. But overall, pwede pa. Nakapagluto pa nga ako sa bahay. Nakapagkululuto, nakapaglinis ng konti, nakapaglinis ng kotse. So, nandun pa rin. So, God is good. Okay? Pero mahalaga sa amin ang mission. Mahalaga sa amin ang church. Yun ang aming buhay. Yun ang aming buhay na talagang puspos ng meaning sa aming buhay. Ang sa Panginoon. Okay. Be a good steward. Okay? Be content with what you have. Yun ang mahalaga sa atin. Kapag ang isang tao walang contentment sa buhay, naghahanap, wala siyang joy, wala siyang peace, wala siyang direksyon ng kanyang buhay. Hindi niya alam kung ano gagawin sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung anong kailangan niya sa kanyang buhay. Magpasalamat ka. Ito lang kakayan mo, Lord, salamat. Pero na sa iyo, Lord, salamat. Ito aking sweldo, Lord, salamat. I-bless niyo po ito. Kayo umalaga sa akin. Ang isang tao ay maging kontento lamang kung si Kristo ay naroon sa kanyang puso at kanyang pinakituwalan at naglilikuran. At nananangan siya sa pangako ng Diyos, I am with you. Huwag kang mag-worry. I'm always with you. I will never leave you. I will never forsake you. Content tayo. Hindi tayo pababayaan na sa kanyang mga pangako sa atin, sa kanyang mga anak, na tayo mga anak ng Panginoon, na tayo hindi niya pababayaan. At ating identify sa ating buhay, ano pa talaga ang what really matters in our life? Okay? Minsan nga tayo nadadala ng, uy, alam mo, si ganito yung kaibigan ko, nag-abroad maganda raw sa Hong Kong. Para ba tayo nagayin ka, uy, mag-abroad tayo sa Hong Kong. Does it matter to you? O ang kapitbahay ko, bumili ng bago ganito. Yung madali tayong masway ba sa mga kapaligiran natin? Okay? Kung tayo, identify natin ang mga values natin sa buhay, hindi ka maliligaw, hindi ka ma-influensyan. Ano ang ating values? Spiritual values. Ang salita ng Diyos. Ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos araw-araw. Huwag natin kalimutan yan. Yan ay malaga. Okay? Alam ko kung
Meron pa yung book na yung Survival Kit 1. Itong ating palad, nakalagay doon, the indwelling Christ, controlling all. Pag nasa iyo si Kristo, lahat ng mga yan, siya ang may control ng buhay mo. Okay. Yung values mo, kung anong values ni Christ, yun din ang magiging values mo. At itong camp na ito ay one body, the church. You belong to the church. Natutulungan ay iglesia. Tayo isang katawan, natutulungan tayo. Bisik ito, dalawin natin, ipag-pray natin. Ito nangangailangan ng tulong. Damayan natin. Yan ang church, the body of Christ. And Christ is the head of the church. Tandaan natin, Christ is the head of the church. We are the church. Okay. At ito, two nature. Okay. Ang two nature na yan, yung the old sinful nature, tsaka the new nature. Okay. Nung tagapin natin si Jesus, binigyan tayo ng bagong kalikasan. Pero nandun yung old nature, sabi ko sa inyo, yung flesh, nandito pa yan. Okay. Tapos yung tatlo, three aspect of salvation, yung sabi ko pa sa inyo, na past, present, and future. Tapos ito, forces of authority, ito 5 principle, at etc. May guide, okay? May mga panuntunan. Kaya mga kapatid, pagpapasok ko, doon sa sinabi na kung ano yung ating concern din ng Panginoon. Marami tayong mga concerns, marami tayong mga alalahanin, marami tayong iniisip. Sabi lang ng Panginoon, bigay mo sa akin ang ating concerns. I will take care of your business, but you will take care of mine. Sabi ng Panginoon, you take care of my business, ministry, church business. Ano business mo? Pera, pagkain, everything. I will take care of that. I'll take care of that. Seek ye first, Matthew 6:32, the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first. Unahin mo muna siya. Okay? Sabi ng Panginoon, and all these things that you need, I'll take care of that. That's my business, to take care of your needs. Ito yung mga ibon sa iyong papawid, aking inaalagaan. Yung mga halaman, magagandang mga bulaklak, inaalagaan ko yan. How much more that I care for you? You're my child. I care for you. Claim that. God cares for me. Hindi ka napapabayaan. Why worry? Yung si Bishop Marciano Evangelista, yung dating pastor ng Binyan Evangelical Church, maliit pa ako noon, nagmesaya. Sabi ng kanyang asawa, Marciano, bakit? Wala na tayong kakainin, walang bigas, walang ulam. Eh yung pastor, nagsisibak na kahoy. Okay. At para may panggatong. Mahirap lang siya, bago lang sa church doon eh. Niwanan ng pastor, yung kanya ginagawa, umakit sa bahay, niyakap ang asawa. Sabi ng pastor, lumuhod tayo. Manalangin tayo. Nalangin sila, nabigyan sila ng Panginoon ng pagkain. Habang sila nalangin, meron isang pamilya na nagluto ng pagkain. Sabi ng wife, hoy, sabi yan, Marcia, yung butang mga si pastor, dahil mga itong pagkain ito, at siguro magusto niya itong aking iniluto. Sumunod yung asawa ng lalaki, nila yung pagkain. Katok siya, Pastor, hindi pa tapos manalangin yung mag-asawa, tumindig na, nakita, naroon ng membro na may dala ng pagkain. Abay na pa totoo yan. Bababaya ba ng Panginoon ng kanyang magagawa? Hindi. Babayan ba ng Panginoon ng kanyang mga anak? Hindi. Meron tayong isang Diyos na buhay. Alam niya ang nangyayari sa atin. Baging tapat lang tayo sa Kanya, siya ang ating maging pangunay sa ating buhay. At tutulad na yung team natin, si Jabez, ang panalangin natin, napakadali. Malaking kayo na palawakin ang kanyang kaharian, madaling sasagutin ng Panginoon yan. Sapagkat kayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Lord, maraming salamat at meron kaming Diyos, Panginoon, na tapat at mabuti. Bless you po, Panginoon, ang iglesia ito.
na kayo ang patuloy nilang maluwalhati. At salamat pagkat sila yung iglesia na tumutupad sa iyong pinag-uutos na humayo ipangaral ang Ebanghelyo. Pagpalain niyo po ang aming pastor, Pastor Hector, Panginoon, ang kanyang pamilya, na namang pamilya Albino, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga church leaders, pagpalain niyo po ang mga church ministries, pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng church members of this church o kayo kanilang mga daughter church, Panginoon, sa Timbao, Panginoon. Si Pastor Maidon, i-bless na siya ng muna po. Kaya maraming po salamat. Binabalik namin sa inyong papuri at ang luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen.